Siya na kaya? Siya na nga ba? Magtiwala ka lamang, Maria. Darating siya. 7 taon mo siyang hinintay. Hindi na malaga ang ilang sandali pa. 7 mahabang taon. Halos hindi ko na makilala ang lalaking iniwan ko. Mamahalin pa kaya niya ako ng gaya ng dati? Bihira ang pag-ibig ng tulad ng sa inyo, Maria. Hindi maglalaho iyon kahit gaano pa katagal. At babalik siya sa iyo ng gaya ng pagkakaalala mo sa kanya. Sensya na po. Maria Clara! Oh, Maria. Tia. Oh, siya, iho. Mauna na ako. Maria. Hindi ako makapaniwalang narito ka na. Pagkatapos ng lahat ng taong ito. Ako sa'yo, Maria, na babalik ako. At tinupad ko ang pangakong iyon. Gaano ko katagal hinangad na makita ka, Maria. At ngayon na nakabalik ka na, anong gagawin mo, Sinta ko? Hinihintay ka ng buong bayan. Isang taong magtutupad ng pangako. Anong mga plano mo? Nakita ko mundo, Maria Clara. Nakita ko kung anong magagawa natin. Magkatayo tayo ng isang paaralan kung saan doon mag-aaral ang mga anak natin. Hindi lamang sa mga aklat na gawa ng Kyle, kundi sa katotohanan. Magiging napakasaya ng ama mo para sa iyo. Ngunit, paano ang mga tao rito? Tatanggapin kaya nila ang iyong mga ideya? Yan, may ilan na hindi. Ngunit hindi natin maaring ipamuhay ang ating buhay sa takot sa pagbabago, Maria Clara. Hindi ako narito para makipaglaban, kundi gisingin ang mga isip ng tao. Naniniwala ako sa iyo, Ibarra. Lagi akong naniniwala. At naniniwala rin ako sa iyo, Maria Clara. Magkasama, gagawin nating mas magandang tahanan nito at ang lugar na to para sa ating lahat. Maria, tungkulin ng isang Pilipina ang maglingkod sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa. Ngunit tandaan mo, dapat igalang ng mabuting lalaki ang iyong puso. Hindi po ba kung mayroon akong ibang pangarap, Tia? Hindi pa sa inaasahan nila, ha? Huwag mong kalimutan ang iyong pangarap, Iha. Ngunit alalahanin mo, mahirap makamit ang mga ito. Uy, Ibarra, nandito ka na pala? Kumusta ka na? Mabuti naman, mga binibini. Nagbalik ka na. Ang anak ng nawala. Akala mo ba'y bukas palad ang pagtanggap sa'yo ng bayan? Pinatag Ibarra. Kaya ka nga ba bumalik dahil sa iyong ama? Patawarin po ninyo, Padre. Ang aking ama ay isang taong may integridad. Hindi siya gumawa ng masama sa kahit na sino, lalo na sa simbahan. Mga taong katulad mo ay mapangan. Putin ng paghingimagsik na baka magdulot ng gulo sa ating lipon. Hindi po ko isang rebelde, Padre. Ako lamang po ay naniniwala sa mga pangarap ng mga tao, sa kanilang edukasyon, sa kanilang pagunlad. Manahimik ka. Hindi ko po matatanggap ang ganitong pag-uusap, Padre. Paalam na po ako. Mag-ingat ka, Ibarra. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ibarra. Napakalaki ng tiwala sa sarili. Kala niya'y kaya niyang pag-uwi ng lahat. At ang kininang mga sa akin. Ngunit, malalaman din ni Maria Clara ang katotohanan. Na hindi siya para sa kanya. Kundi para sa simbahan at para sa akin. Alam mo ba, Don Crisostomo, kung paano namatay ang inyong ama? Hindi ba't siya namatay dahil sa karamdaman? Sinong gumawa nito sa aking ama? Parahil Don Crisostomo, sila ang dahilan kung bakit na-preso ang iyong ama. Hinayaan at pinabayaan nila ang iyong ama mamatay sa bilangguan. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko mapatawad ang mga hayop na iyon. Naunawahan kita, Don Crisostomo. Ngunit, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailangan mo maging matatag para sa iyong sarili at para sa iyong ama. Ako magiging matatag, Elias. Paano kung bubuhay ng mapayapa kung alam kong malayo nakakagalaw ang mga hayop na iyon? Kailangan mo maging matatag, Don Crisostomo. Kailangan mong gamitin ang iyong kaalaman, impluensya, para sa katarungan. Anong magagawa ko? Saan, Don Crisostomo. Ngunit, kailangan mo maging maingat, maging magpasensya, at magplano ng mabuti. Ang paparusahan. Paano kung masasaktan ng mga taong kumilig sa buhay ng aking ama? Ang katarungan, Don Crisostomo,
ay hindi laging magdadaan sa paghihiganti. Minsan, ang paghihiganti ay ang pagbabago ng lipunan, ang pagsera sa mga sistema na nagbigay daan sa ganitong kalupitan. Tama ka, Elias. Iyon ang dapat mong gawin. Bayan, naisulot kayo ng paaralan para sa ating bayan, kung saan ang ating mga anak ay matututo, hindi lamang galing sa aklat ng mga praile, kundi sa katotohanan at kaalaman. Ngunit Don Crisostomo, hindi ba't maaaring magalit ang mga praile sa inyo? Di natin maaaring diktahan tayo ng takot. Karapatan ng ating mga anak na matuto at umunlad. Ngunit paano kung tumutol ang mga opisyal ng bayan? Ang mga praile ang may kapangyarihan dito. Harapin natin ang anumang pagtutol para sa ating bayan. Hindi tayo magpapatalo. Magandang hangarin, Don Crisostomo. Ngunit paano kung hindi tayo suportahan ng mga may kaya? Paano kung hindi sapat ang ating mga mapagkukunan? Maghanap tayo ng ibang paraan. Magtatagawa tayo ng pagtitipon. Mangangalap tayo ng donasyon. Hihingi tayo ng tulong sa mga mabuting tao ng ating bayan. Ayon pa si Don Crisostomo, ang edukasyon ang susi sa pag-unlad ng ating bayan. Kailangan nating suportahan ang kanyang hangarin. Naniniwala ako sa iyo, Ibarra. Magkatagumpay tayo. Education is the key to change the question. Our people must be empowered. Ngunit ang mga praile, mas kinakatakutan pa nila ang espada at nasa sa kaalaman. Mag-ingat ka, aking kaibigan. Sapagkat mabilis na pinuputol ang puno, mabilis tumunaw. Kuya, ako'y kinakabahan. Paano kung parusahan nila ako? Hindi akong kumuha ng pera. Tumahimik ka nga, Crispin. Ipapaliwanag natin ang lahat. Makikinig si Padre Salvi. Kailangan niyang makinig. Paparating na siya. Basilio, bakit hindi mo tinutunog ng maayos ang kampana? At ikaw, Crispin, ibalik mo ang mga ninakaw mo. Huwag kang kumuha, Ginoo. Totoo po yun, Ginoo. Hindi po siya magnanakaw. Sinungaling! Alam kong kayo ang kumuha. Ibalik niyo! Halika dito! Huwag po akong bitawan! Aray! Tulong! Sapagkat papatay nila ako! Magandang gabi po. Nais ko po sanang makausap ang kura. May sakit ang kura ngayon. Ano ba ang iyong kailangan? Hindi pa po kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Ikaw pala ang ina ng mga magnanakaw na iyon? Abay, matapos magnakaw ng mga batang iyon ay tumakas rin. Inutusan nga ako ng mga kura na magpunta sa kwartel at magsulpong. Sa katunayan ay papunta na sa inyo ang mga Guardia Civil upang huliin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Hoy! Ina ng mga magnanakaw! Huwag mo ang iyakan ng mga anak mo! Aba! Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Ito ba si Sisa? Ang anak ng mga magnanakaw? Opo, ako nga po si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Sinungaling! Ngunit kung iyan ang iyong gusto, ay ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi na isa sa uli ng mga anak mo ang mga ninakaw nila. Senyor, ilang araw ko lang hindi nakikita si Crispin. Kung ganon, isauli mo na lamang ang pera na ninakaw ni Crispin. Senyor, kahit paminsang nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawa ang magnakaw. Maniwala kayo! Sinungaling! Iyan ang iyong gusto, ay ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi na isa sa uli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Bagsak na ba tayo? Hindi pa ako naratanong. Thank you.
Oh, matikim. Ibarra, ikaw ang pinakamakisig sa lahat ngayon. Ikaw naman, Maria Clara. Ikaw ang pinakabagandang binibini sa buong bayan. Gaano ko katagal hinintay ang sandaling ito, Ibarra? Ang iyong pagbabalik. At ako rin, Maria Clara. Mas matamis pa sa pulot ang iyong pag-ibig. Magandang araw po, Padre Gabaso. Magandang araw din, Binatang Ibarra. Siyang tunay magandang araw na son. Ngunit di ko makakalimutan ang mga ginawa ng iyo. Hindi ko rin nakakalimutan ang aking gaba. Kasi hindi ko rin makakalimutan ang mga ginawa ninyo sa kanya. Sumasagot ka na kayo, Binatang. Hindi ka pa nagturuan ng tamang paggalang. Hindi po ako sumasagot, Padre. Sinasaad ko lamang po ang katupukan. At hindi po ako natatakot sa inyo. Mag-ingat ka sa mga huwag mong sasabihin, Binatang Isama. Baka pagsisiyan mo ito. Tara, Maria. Masyado kang matapang ngayon, Ibarra. Kailangan kong maging matapang para sa iyo at para sa ating hinaharap. Ngunit paano natin sisimulan, Elias? Paano natin ipagtatanggol ang sarili natin nang hindi naapektuhan? Kailangan natin maging matalino doon sa mo. Kailangan natin gumawa ng mga plano at kailangan natin mag-ingat sa bawat hakbang. Para sa ating bayan, Elias, gagawin ko ang lahat. Mabuti yan, Don Crisostomo. Ngunit, tandaan mo, ang kalayaan ay hindi madaling makamit. Maraming hamon ang ating haharapin. Handa akong harapin ang anumang hamon, Elias. Handa akong lumaban para sa karapatan natin. Magaling. Kailangan natin magplano. Kailangan natin mag-isip ng mga paraan upang mapagkaisahan ang ating mga kababayan. Gobernador General, may malaga akong sasabihin sa'yo. Ang Binatang Ibarra, isang mapanganib na tao, isa siyang rebelde. Ano ang iyong ibig sabihin, Padre? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. Siya yung nagpaplano ng himagsikan. Padre, ano naman ang katibayan ng mayroon kayo? Marami akong ebidensyang naririnig tungkol sa kanya. Isa siyang banta sa bayan. Rebelde? Anong katibayan ng mayroon kayo, Padre Damaso? Marami akong katibayan, Gobernador General. Siya yung nagpaplano ng himagsikan at planong kalabanin ang otoridad ng estado at simbahan. Magtiwala ka sa hostisya, Binata. Ngunit sa ngayon ay kailangan mo na kitang ipabilanggo. Hindi ako nagkasala. Hindi ako isang rebelde. Dalhin nyo na siya sa bilangguan. Ang nais ko lamang ay ang kabubuti ng bayan. Pero ikaw, Padre Damaso, sinira mo ang lahat. Sa wakas, napagbayaran mo na din ang mga ginawa ng iyong ama. Maria Clara, pumunta ka ngayong gabi upang tumingin ng absolusyon. Ngunit, hindi ang iyong mga kasalanan ang ipapagpadalan ngayong gabi. Padre Salve, ako, kailangan ko po ang inyong gabay. Mabigat ang aking puso, at ako'y nawawala. Ako'y pinapahirapan ng mga pagdududa at kalituhan. Mahal kong anak, walang hanggan ng biyaya ng Panginoon. Walang kasalanan ang malinis sa pamamagitan ng kumpisal. Ngunit, magsabi ka sa akin, Maria Clara, tento mo sa akin ang iyong mga pagsubok at ang iyong mga takot. Kung pinandun ko'y mag-isa ako, Padre, mahal ko si Crisostomo Ibarra. Ngunit, ang mga hadlang na umihalay sa amin, ginagawang imposible magsamta. Natakot ako sa aking ama. Ang aking puso'y nadugo. Hindi ko na alam kung ano aking gagawin. Aking Maria Clara, ikaw ay isang dalagang puno ng pag-ibig.
Kailangan mo maunawaan, Maria Clara, na ang pag-ibig ng isang lalaki sa anuman kanobles ay hindi maaaring may hambing sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. At ang isang lalaki ay panandalian lamang. At sa iyong kalungkutan, ang tanging paraan upang maghilom ay ang sumuko. Sumuko sa kalooban ng simbahan. At ang tanging maggagabay sa iyo ay katulad. At ang kailangan mo lang ay magtiwala sa akin. Opo, nagtitiwala ako sa mga Padre. Hindi ko na alam kung kanino pa ako lalako. Sa akin ka lumapit. Ako lang ang makakaintindi sa iyo. Magtiwala ka na sa akin. Wag, hindi ko po kaya, Padre. Makalis na ako. Hindi ko po kaya. Padre, Sige, umalis ka. Palagi mong tandaan. Ako lamang ang pupunta sa iyo. Ayun na, sundan mo ako. Pwede nyo sila. Huwag silang hayaang makatakas. Ito na nga. Elias! Elias! Elias, hindi! Elias! Elias, hindi! Elias! Hindi ko hayaan mawala ng mustisya yung pagkamatay. Pagbabayarin natin sila. Mga sundalo, paalam kaibigan. Padre, mo po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Wala na akong pag-asa. Huwag ka mag-alala kayo. Kasolusyon ako sa inyo. Ano po yun, Padre? Kung ba lang, maaari kang sumapit sa convent. Sa daw makanata ng loob. Nakalitin mo muna ako. Ngunit, paano po si Ibarra? Si Ibarra si Chateau. Isang anak ng Rebelde. Hindi siya karapat-dapat ng ito. Hindi po siya ganon, Padre. Hindi po siya traidor. Ano ba sa akin? Ito ang pinakamagandang before para sa iyo. Ligtas ka sa mga kasalanan sa mga ginagawa. Malimut ang kapaitan ng iyong buwan. Ngunit, Padre, paano kung wala na si Ibarra? Nakakalimutan ko mo yan. Ang dalangin ka lang, ha? Ipit ang iyong buhay. Ngunit, wala mang ngunit pa. Ito ang aking desisyon at ng simbahan. Sifagin. opo, Padre. Sa Ibarra, nahaharap ka sa paratang paghimagsik laban sa pamahalaan ng Espanya. Sala, Ginoo. Walang katotohanan ng mga paratang na ito. Tingnan mo, Gobernador General. Nagmamangmahang ang panghayop na to. Damaso, ikaw ang nagkagawa nito. Ikaw ang nagparatang sa akin ng mga bagay na hindi ko ginawa. Ako ang nagsasabi ng totoo, Gobernador General. Magdadala lamang siya ng gulo sa ating bayan. Ano ang iyong desisyon, Hukom? Sa ngalan ng batas ng Espanya, nahatulan si Crisostomo Ibarra ng pagpapatapon sa ibang bansa. Hindi ito patas. Hindi ako nagkasala. Akala ba ninyo ay matatahimik na ako? Akala ba ninyo ay papatay niyo yung pag-asa ng pagbabago sa isang utos lamang? Hindi pa natatalo ang bansang ito. Maaari niyo akong palisin, ngunit hindi niyo matatangong katotohanan. Gobernador General, moralin yung taksil. Ligtas ng ating bayan. At sa gayon, ipinatapon si Crisostomo Ibarra. Hindi natupad ang kanyang mga pangarap. Durog ang kanyang mga mithiin sa ilalim ng mabigat na kamay ng kolonyal na kapangyarihan. Ngunit naitanim na ang mga binhi ng paghihimagsik at sa puso ng mga tao, patuloy ang pagkikibaka para sa katarungan. Nagsimula pa lamang ang kwento ng mga Pilipino.
nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo magwawagi? Ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka dapat. Dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bakit nila. Kami nananaginip ng gising ng bawat liga. Dinadala, dagdag, bigat ang daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Matisisa, sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsibisa, aming tuluyan na wala ng visa. At sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Yung mga hari-hari ang magkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig niyo ba ba ako, pangako na ba ako dahil sa korona sa ulo nyo?